Mamamayan ang panalo. Yan raw ang isa sa mga pinangahawakang salita ng punong bayan ng Lobo dito sa Batangas upang makapagserbisyo ng tapat at mahusay sa kanilang bayan. Kaya naman ang kanilang 10-point agenda ay nakatuon sa mga programang ikauunlad ng kanilang bayan. Isa lang sa mga ito ang pagpapaunlad sa kanilang agrikultura bilang tinaguriang agricultural municipality. Pangunahin daw kasi sa kanilang pinagkukunan ng hanap buhay ang pagtatanim. Kaya naman isinusulong ni Mayor Lota Manalo ang siguruhing bawat barangay na kanilang nasasakupan ay may kanya-kanyang tanim na titiyak sa seguridad ng pagkain. Sa ilalim rin daw ng kanilang programa na malinis na kapaligiran masaganang agrikultura, pinapanatili nila ang maayos na pagtatanim ng walang anumang basura na naidudulot. Lahat actually ng mga barangays dito namin ay talagang may kakayanan na magkaroon ng areas kung saan pwedeng magtanim. No? Hindi lang kailangan dapat may itatanim ka or nagtatanim ka, kundi dapat mapanatili mo na malinis ang kapaligiran mo. Kasi kahit sa agrikultura ay nagka-create din siya ng waste. No? So dapat parang isa-cycle natin siya na wala talaga siyang natatapon or magiging basura. No? Bilang bahagi pa rin daw ng kanilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga mamamayan pagdating sa agrikultura, mayroon silang ilulunsad na programa kung saan maaaring makakuha ng 2 million pesos worth of agri-products ang mapipiling pinakamagagaling. Maayos at nagkakaisa sa pagtatanim bukod pa yan sa 1.5 million pesos at 1 million pesos na maaari ring makuha ng iba pang sasali. Dahil napapaligiran din daw ng naglalakihang mga bundok ang daan papunta sa kanilang bayan, ayon kay Mayor Manalo, pinaglalaanan nila ng panahon ng pagsasaayos sa kanilang mga kalsada na susi raw upang mas makilala pa ang kanilang bayan, lalo na sa mga turistang nais makita ang tinatagong ganda ng bayan ng Lobo. Isa din yan talaga sa kailangan tutukan ng isang mayor, kasi hindi ka makakapag-introduce ng development kung hindi maayos ang iyong kalsada. Tama, kailangan talaga ng maayos na kalsada para makapag-introduce ka ng development at walang magiging insurgency. Kasi ang dami magiging sanga na problema pag hindi mo talaga natulungan yung barangay na yun. No? And kung nakikita po ninyo, katulad ng sinabi ko kanina na sobrang pangit ng kalsada dati nung ikay pupunta sa Lobo, talagang punong-puno ka ng alikabok siguro. Pero nakita nyo ngayon, sobrang na-widen na. So, ibig sabihin talagang priority po namin talaga yung kalsada, yung farm-to-market road. Dahil hindi ka talaga makakapag-introduce ng development kung hindi maayosin yung kalsada. Nabanggit din ng alkalde na isa sa mga nakita niyang problema noong siya ay nangangampanya pa ang mga gamot na hindi nakakarating sa mga pinakababa. Kaya naman sa 26 na barangay na sakop ng Lobo, mayroon silang tinayong butika ni Ate Lota na kung saan makakakuha ng libreng mga gamot lalo na ang mga senior citizen. Pina-implement ko po pagkaupo ko na libre ang gamot dapat sa bayan ng Lobo. So kami po ay nagtayo ng butika ni Ate Lota, ibig sabihin po libre po ang gamot. Hihingin nyo lang po, basta meron pang available. Pero ini-insure po namin kasi dati, ang kanilang parang procurement or PR every December lang. Sabi ko dapat hindi. Tapos ginawa namin half year. Sabi ko parang kulang pa. Kasi pagdating sa barangay, parang ubos agad. So dapat every quarter. Every quarter na po ang replenishment ng aming gamot. Libre po yan. Kasama po ang mga vitamins. Tsaka yung mga common illnesses like lagnat, ubo. Lahat po ng barangay may butika ni Ate Lota na. Dati dito lang sa munisipyo. Pero sabi ko, kailangan ibaba sa barangay. So lahat ng barangay may butika na Ate Lota. Libre po doon yung gamot. Samantala, maituturing rin daw na tagumpay ng kauna-unahang babaeng alkalde at pinakabatang mayor dito sa Lobo, sa Batangas, ang pagbibigay ng mga libreng sapatos at bag sa mga mag-aaral na bahagi ng kanilang pagsuporta sa kanilang edukasyon. First time, nangyari din this year tayo na no? First ever, sabi nga ng mga guro, grabe sa tagal ko nung nagtuturo. Ngayon lang nagkaroon ng libreng sapatos at bags ang mga estudyante, no? So, but alam niyo mahirap lang ang bayan namin. Minumpisahan namin sa kinder tsaka grade 1. So, lahat ng grade 1 tsaka kinder binigyan namin ng school shoes and bags. Ngayong taon na to supposed to be, ihahabol. Hindi ko lang alam kung makakahabol. Bibigyan naman namin ng grade 3 tsaka grade 4. And then next year, baka 5 and 6. Oh. Libre po yun. Libre, first time po yun na mangyari. I think sa buong Batangas din yata, kahit kami lang
Sana lang singyaman kami ng mga cities na talagang sobrang lahat na binigyan, pati teachers binigyan din eh. Oo. Tapos some support ko din sa DepEd na katulad ng Teachers Day nila, tsaka yung ating pagpapadala ng athletes sa mga palaro pambansa. Binibigyan po namin sila ng allowance, I think this year din nagbigay ako ng sapatos sa kanila doon sa nakapasok talaga sa sa mga palarong pambansa na sa regional, binigyan ko sila ng rubber shoes. So lahat ng suporta na pwede namin ibigay sa kanila. Naniniwala rin daw ang alkalde na ang pagbibigay importansya sa mga kababaihan at ang kanilang mga opinyon ay isa rin sa mga susi ng matagumpay na bayan. Kaya naman isang asosasyon ng mga kababaihan ang kanyang binuo sa kanilang bayan, kabilang na ang LGBTQIA+ community. Sa ngayon target ng alkalde na matapos ang kanilang bagong munisipyo na ipinapatayo sa taong 2025 na pinondohan ni Senator Ralph Recto at Senator Lito Lapid. Ilan pa sa mga bahagi ng 10-point agenda ni Mayor Lota ang tourism economic growth, disaster resilience, livelihood, social services at environment at peace and order. Mula dito sa Lobo, Batangas para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.